May mga usaping pangkalusugan na dapat pinag-uusapan ng tama, malinaw, at may malasakit. Nandito tayo para gawin yon. Pogscast, Let's Talk Pinay! Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Sabi nga nila, doble daw ang biyaya pagkambal ang pinagbubuntis. Ngunit kung kasabay naman ito ay napakaraming komplikasyon, doble pa din kaya ang saya or double the trouble? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Sherwin Mapa, ang inyong Pogscaster para sa episode na ito, Double the Joy, Double the Bantay. Kasama po natin ngayon ang ating mga eksperto mula sa Maternal Fetal Medicine, Philippine Society of Maternal and Fetal Medicine, Dr. Karen and Dr. Mon. Good afternoon. Kamusta po kayo? We're okay. Mabuti. Thank you. Ayan. So, ngayon maganda po yung topic natin about po twin gestation or twin pregnancy. Ano po ba yung, para mabigyan lang po ng overview yung ating mga taga-subaybay, ano po ba yung twin pregnancy or ano po yung uri nito? Okay, so Sherwin, ako sasagot dyan. So there are two types of how twins are formed. The first is fraternal twins, wherein two eggs are fertilized by two separate sperms. So in this pregnancy, the twins have different DNA, parang dalawang magkapatid lang na napunta sa uterus ng mommy at the same time. Okay, usually yung fraternal twins also, dalawang separate placentas and dalawang amniotic sacs. The other type, which is identical twins, ito naman yung isang egg lang ang na-fertilize ng isang sperm. So this is the type of twinning na eksakto ang DNA ng dalawang bata. So ang nangyayari lang, pwedeng, depende kung kailan nag-split yung fertilized egg, pwedeng dalawang placenta, dalawang sac, pero pwede rin isang placenta, dalawang sac, or isang placenta at isang sac. So, importante malaman kung anong klaseng pagkakambal ang meron ng isang buntis. Kasi magmamatter kung isa or dalawa ang placenta, kung paano siya aalagaan ng isang obstetrician at kung kailangan siya refer sa isang maternal fetal medicine specialist. Aha. So parang to put it simply po, parang halimbawa sa analogy, parang mayroong sa isang unit ng condominium. Okay. Merong dalawang kwarto, parang gano'n, tapos dalawang kusina, parang gano'n po ba yung ibig nating sabihin. Ano? So, ano naman po yung mga karaniwang uri? Ano po dun sa mga twin pregnancies na yon, yung usual nating nakikita sa ating mga ospital or sa clinic? Okay. Yung usually na pag dumating, ito most likely, ito yung type ng twin gestation na ito. So, ang mas common sa kanila, yung dalawa, yung fraternal or yung dalawang hiwalay na placenta, tsaka parang dalawang pregnancy siya. Pero isang beses lang nabuntis yung mommy. So, actually, itong pregnancy, mas common siya ngayon dahil sa mga infertility, no? Nag-IVF, ganon. Tapos, ito rin yung mas common, kuwari, genetically, di ba? Ito yung mas common. Kasi baka mas nag-ovulate yung babae. So, mas maraming eggs ang na-fertilize at one cycle. So, dalawa yung na-fertilize ng... So, halimbawa naman po ngayon, ang isang babae, nagbuntis na siya. So, ang worry niya, syempre, pagpunta niya sa espesyalista or sa doktor, gano'n naman po kadalas yung monitoring nito? Kailan po siya dapat pupunta ng ospital? Okay. Ano po yung mga dapat niyang isaalang-alang kapag pupunta na siya sa ospital at para malaman niya po kung ano yung kalalagayan ng dalawa niyang anak? So, Doc, ako na lang ulit. Sige. Okay. So, ang twin pregnancy, actually considered siya as a high-risk pregnancy. So, not naman because may problema, pero kasi importante na mabantayan siya ng mabuti at ma-monitor kasi mas maraming complications na pwede mangyari. So, example, sa mommy, mas mataas yung risk na magkaroon ng hypertension or what we call pre-eclampsia. Kasi mas malaki yung placenta, so parang mas may mga inflammation nangyayari sa katawan ng babae. So, mas may tendency mag-high blood. Tapos, pwede rin mas mag-diabetes kasi nga, mas malaki siya, tendency mas kumakain ng marami. So, feeling, I'm eating for 2 babies na so mas maraming kinakain. Tapos, pwede rin mag-anemia, so important yung pagkain ng tama. Tapos pwede rin kasi mag-preterm delivery. So, importante na ma-monitor siya. So, anytime may signs na
baka nagko-contraction, may masakit sa tiyan, dapat pumunta agad sa OB. Pwede rin kasi maliit yung isang bata or meron din komplikasyon sa twins, yung tinatawag na twin-to-twin transfusion syndrome. So, nangyayari to pag nagsishare ng placenta yung kambal. So, pag may twin-to-twin transfusion syndrome, may mga blood vessels na dapat napupunta dun sa isang kambal, pero ang nangyayari, yung dugo napupunta dun sa isa. So, may isang maliit at isang malaki. So, ito kailangan nalalaman agad kasi mataas yung komplikasyon na pwedeng mangyari. Ang worst case doon is pwedeng magkaroon ng fetal demise or mawala yung isang kambal or dalawa. Ang pwede rin mangyari, minsan kung nagsishare ng isang placenta at isang sac yung dalawang kambal, yung mga di ba, para silang nagbubuhulan sa loob, which is rare naman. So, how do we monitor? So, I guess, Doc, important talaga to stress is, dapat pag nag-positive pregnancy test, nakamiss ka ng period, nag-positive pregnancy test ka, pa-check up ka na agad. Kasi ang ultrasound na magagawa during the first trimester, makikita doon agad, ay, isang baby lang ba or kambal. Tapos pag kambal, kailangan malaman kung anong klaseng kambal ang meron. Yun nga, kung ilang placenta, ilang sac. Kasi doon mag-base ang OB mo kung gaano kadalas ang pag-check up mo at kung kailangan ka i-refer sa specialista. So halimbawa, isang ina na nagpunta sa inyo at nalaman niya na nakabal ang kanyang pagdadalang tao, ano po ba yung masasabi niyo sa kanya, sir, para mas mabantayan niya yung pagbubuntis niya? Kasi sabi po ni Ma'am Karen na medyo na high risk po talaga kapag twin gestation. Kasi usually ang mga babae kapag nalaman nilang kabal, sobrang saya nila dahil dahil kambal nga, no? Parang bonus. May bonus na sila. So, ano ba yung sasabi natin para mas mabantayan nila ang kanilang pagbubuntis? Dahil may bonus sila, meron din silang bonus sa komplikasyon. No? Gaya nga ng... Akala nila masaya lagi. Oo, okay lang naman, nakadalawa sila in one, 2 in 1. Pero meron mga peligro, yung nga sinabi ni Karen, bukod doon, meron pang peligro dahil paano mo ilalabas yun? Normally, pwedeng kung una ulo, cephalic, normal delivery. Pero pag hindi, cesarean section ang bagsak mo. Pangalawa, meron ding tinatawag na komplikasyon pag nanganak. Pagkatapos manganak, ina-expect natin lalabas ang inuna, isa, dalawa, tapos magkocontract ang matres, tigil na yung bleeding. May nangyayari na masyado nabanat ng 9 na buwan o mahigit yung matres, ay nang mag-contract. Pag lumabas yung kambal at yung mga inuna nila, postpartum hemorrhage, peligro din yun sa mga buntis. Kasi nauubusan ng dugo. Postpartum hemorrhage is one of the killers ng mga panganganak sa Pilipinas. Number 1 daw po, no? Yeah. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Yes, no? Ang pag-agas ng dugo, no? So primarily, high-risk pregnancy pag start pa lang na na-diagnose na kambal. Sir, halimbawa naman, yung tatay ko may lahing kambal. May posibilidad ba na yung mga magiging anak ko kambal din? Namamana ba yan? Namamana ba yung twin gestation? Karaniwan yung fraternal twins, namamana sa lahi ng babae, hindi sa lahi ng lalaki. So may posibilidad po na halimbawa yung magiging asawa ko ay magkaroon ng kambal din na pagbubuntis kung may kambal sa kanyang ina. Oo, pwede. Kaya maghanap ka ng mapapangasawa na may kambal yung nanay Kung gusto mo ng kambal. Gusto ng kambal. Mababantayan mo naman eh. Maganda. Take note natin yan. Ito naman na, sir. So, ito na yung mga parang paniniwala ng mga kababaihan natin when it comes sa pagbubuntis ng kambal. Kapag kambal ang pagbubuntis, dapat dalawa din yung amount ng pagkain na kakainin ko kasi dalawa yung pinapakain ko. So, para sa tatlo, sa akin, tas doon sa dalawang Karen, ano sa tingin mo? Di ba parang, kumain ka ng madami kasi kambal yung pinapakain mo, dalawang bibig din yan. Actually, Sherwin, I think hindi lang nag-a-apply sa kambal yan eh. Sa Philippines talaga, ang tendency, buntis ka, kain ka. Parang you have the right license to eat as much as you want. But
as with any pregnancy, dapat pipiliin natin yung kinakain. Dapat tamang pagkain, hindi quantity. More of quality dapat. So, dapat more of protein, less carbohydrates, no? Tapos, siguro avoid na lang yung mga cake, mga matatamis. Siguro once a week treat, pwede. Lalo na kung may birthday, mag-buffet ka. Ganon. Pero importante na active ka. Tsaka, conscious ka sa kinakain mo. Hindi pwedeng kain lang ng kain. Kasi, like I said earlier, pwedeng magkaroon ng gestational diabetes. So, isa pang problema yon on top of the twin pregnancy. Tapos, dahil nag-gain ka ng malaki, mag-high blood ka naman, di ba? So, parang nag-a-add ka pa ng problema dun sa complicated case na. Ayun. Yung mga pinanganak po na kambal, bakit po yung iba magkamukha? Tapos yung iba naman hindi magkamukha, tapos magkaiba ng kasarian. Ano po ba yung doon? Ano yung dahilan doon, sir? Yung kasing identical sa Ingles, monozygotic, sabihin, mula sa isang egg na na-fertilize ng isang sperm. Nagkataon, kumiwalay, nagkahiwalay. So, yung isang fertilized egg nag-split. So, meron kang kambal. Kaso lang, yan ang peligro doon dahil madalas na kinakatakutan natin, isa yung inuna na mabubuo, monochorionic. And yung sinabi ni Dr. Karen, pwede mag-share ng blood supply, may twin-to-twin transfusion syndrome, na pwede mamatay yung isa o pareho, no? At meron din naman yung monochorionic, isang placenta, walang compartment, walang separation. Yung cord entanglement naman, pagdating ng 8 months, mahigit, pwede mag-entangle, mamatay pareho. So yun yung mga peligrong ayaw natin mangyari, pero pwede mangyari. Kaya in the first place, yung identical twin ay peligro talaga ang pwedeng, yung condition ng pagbubuntis ay peligro from the start. Paano naman yung, sir, yung mga magkakadikit? Minsan po kasi yung magkadikit yung ulo, magkadikit yung dibdib. Paano po yun nangyayari? Ganon din. Oo. Kaso lang may timing ng pag-split. Yung isang egg na fertilize, pwede mag-split yon after 3 days, 5 days. Pag natanggalan ng paghihiwalay, more than 1 week, pwedeng magkadikit na. Tinatawag isang pregnancy na naghiwalay pero may parting nagkadikit sa ulo, craniopagos or magkadikit yung trunk, thoracopagus, So parang Doc, diba, the earlier nag-split, actually parang safer siya. Kasi pag earlier, na mas maaga yung paghihiwalay ng dalawang itlog. Kung yun ang klase ng twin, yung sinabi ko kanina, identical, diba? So the earlier the split, hiwalay talaga. Pero ito yung magkamukha. Sila yung eksakto sila, di ba? Pero yung, to answer your question earlier, yung fraternal, yun yung dalawang hiwalay na egg, dalawang sperm, yun yung hindi magkamukha. Tapos pwedeng boy and girl. Kasi yung identical, isang gender lang talaga yon. So parehong girls or parehong boys. Hindi pwedeng iba. So kung papipiliin kayo ng kambal na pagbubuntis sa type ng twin gestation, ano yung mas gustong mas kampante kayo na inaalagaan? As a maternal fetal. Ako nanandok mo na. Sige. Mas gusto ko yung fraternal. Yung day-day. Yes, Dalawa kasi yung inunan, dalawa yung supot. Yes. So, kasi ang monitoring talaga ng twins, Sherwin, di ba? Every 4 weeks ideally yung pag-ultrasound. Pero, basta wala kang nakikitang problema, 4 weeks. Pero pag naging identical, so nag-share ng isang placenta, at a certain age, kuwari 16 weeks, every 2 weeks na yung monitoring. Kasi dyan mo nakikita yung mga komplikasyon like maliit yung isa or kumukonti amniotic fluid ng isang sac. So, pag fraternal, yun, medyo mas relaxed in a way. May tendency lang na baka maliit yung dalawang kambal, minsan baka maliit yung isa, pero okay lang din naman yun kasi imagine 2 babies are sharing 1 placenta. So, hindi pa talaga expect na yung size nila ay kasing tulad pag isa lang yung baby. At saka important to note is kaya mataas yung preterm delivery rate kasi dalawang babies yung nag-grow sa uterus. So, mas nasi-stretch yung mattress mo, di ba? Kasi mas maaga ma-stretch. Kaya 5 months ka pa lang, parang 6 months na or 7 months na yung binubuhat mo kasi dalawa. So, tendency ng twins is maaga talaga nanganganak. So,
kung umabot ka ng 36 to 37 weeks, actually masaya na yon. Medyo accomplishment na yon as an OB and maternal fetal medicine specialist. So pagka po ba kambal, i-refer ka agad sa, di ba nasa, nasa, di ba, line-in po Yeah. muna siya, tapos nagpunta siya ng ospital, nalaman ng UB niya, kailangan po ba agad i-refer sa espesyalista, sa maternal Magandang fetal tanong yan. medicine? Magandang tanong yan, Sir Will. Kami pa, maternal fetal medicine specialist kami. Ang sagot, early in pregnancy, kung na-discover na twins, maganda pa evaluate na agad sa maternal fetal medicine. Hindi naman kailangan na kami ang mag-manage hanggang panganganak, Yes. pero nakakatulong kami sa pagpaplano early in pregnancy. Halimbawa, ito ay nagkataon na monochorionic, isang egg, isang sac, tapos later on naging dalawa yung laman. Maraming peligro yun sa baby sa kasananay. Kaya doon kami makakatulong, mabibigyan namin ng outline kailan dapat i-ultrasound, ganong kadalas, ultimo yung pagpapaanak, yung mga peligro sa pagpapaanak na ipaplano namin. Lalo-lalo na, ito isang tip sa mga kasamahan nating OB/GYN. Kapag ang size ng twins, yung monochorionic, ay nagkakaibang malaki, mga 20% na yung lamang na malaki sa maliit. Ang susunod doon, yung tubig nung isa, bababa na, isa naman dadami. Yun yung tinatawag na polyhydramnios, anhydramnios sequence na epekto ng twin-to-twin transfusion doon. Susunod doon, mamamatay isa o parehong mamamatay. Kaya bago umabot sa ganun, kapag halimbawa may inaalagaan kayong ganun na pina-ultrasound nyo, mas maliit yung isa, mas malaki isa. Susunod doon, kulang na yung tubig na isa. Isa, sobrang dami. I-refer nyo na before that happens to a maternal fetal medicine. No? So parang talaga, surveillance po at saka mas using pag-screen talaga dun sa mga uri ng pagbubuntis. Yung ano po kayo, yung kaso ng anomalya sa kambal na pagbubuntis, parehas po ba siya sa isa lang na pagbubuntis? Halimbawa po yung mga, di ba usually may ginagawa po tayong ultrasound, yung congenital anomaly scan, kung saan masinsin natin na inu-ultrasound yung baby sa loob ng sinapupunan. Kapag ka po ba kambal, doble din yung datos na pwede magsabi na mas magkakaroon ng congenital anomaly itong kambal na ito, or parehas lang po siya ng isang pagbubuntis lang? Well, generally, mas mataas ang risk na merong congenital anomaly yung twins. Lalo-lalo na ako yung twins ay produkto ng isang in vitro fertilization. Mas mataas ng konti. Medyo mataas na po kasi yung IVF. Compared with the general population, mas mataas ng konti. Pero kung matakot, hindi naman ganun kataas. So, eto na po yung tanong natin. So, syempre po, yung mga nanay, naku, kambal to. Masi-CS yan. I-CS po ba natin lahat ng kambal na pagbubuntis? Ano po ba ang take natin doon? Kasi po, usually kapag yung mga nanay na kambal, naku, masi-CS na to dahil kambal yan. Lahat po ba sinisi-CS natin or binibigyan po natin ng tsansa na mga anak ng normal yung mga babaeng nagbubuntis ng kambal? Well, sa akin, hindi ko lang kay Doc Man, we'll ask him also. Pag cephalic yung dalawa, then I can attempt to have a Meaning vaginal. ano po? Ulo po. Ulo ang nasa baba. Ulo ang Yes, nakapresenta. parehong ulo. Opo. Pero kung yung isa isang maling posisyon, whether puwet yung nasa baba or nakahalang or dalawa silang ganon, then usually nire-recommend ko na CS. Oh. Kasi mas maraming risk din. Baka malabas yung una tapos mas-CS din yung isa. So, Doc Mon. Ayan, I agree. Kasi gano'n naman ang management. Iniintindi natin yung presentation kung tawagin ng nauna. Tapos nabanggit nyo rin kanina, meron din pong risk o risko yung mga babaeng nagbubuntis ng kambal for preterm or hindi husto na buwan ng panganganak. Ang madalas po bang nangyayari yan sa inyo? Tapos ano po yung mga bagay na ginagawa natin para ma-prevent natin or hindi mangyari yun? Okay. So, usually, ang kambal, yun nga, minention ko kanina, Sherwin, pag umabot ko ng 36 to 37 weeks, masaya ka na doon. Oo. So, binabantayan talaga, like, especially yung cervical length, yung haba ng kwelyo ng mattress. So, usually, kahit mga first trimester or early second trimester, chine-check na yan dapat ng OB mo. Kasi pag umiikli siya, baka kailangan ka bigyan ng mga hormones, usually progesterone, or pampakapit na tinatawag natin, or mga gamot para hindi humilab.
Tas mas babantayan kasi pag umiikli yung cervix mo, may mga pwedeng gawing procedures para tulungan siya na hindi bumuka ng todo at umabot ka ng kabuwanan sana or at least 36-37 weeks. Ito pa. So pag kumain ba ng kambal na saging, magiging kambal din yung pagbubuntis. Pinapakain kasi yung pinsan ko. Kumain ka ng kambal na saging para maging kambal yung anak mo. Mayroon Sir, patang maghanap ng kambal na saging. Ay. Pero hindi totoo yon kasi yung na-discuss kanina ni Dr. Karen, yung dahilan ng pagkakambal, no? Pwedeng nasa lahi ng babae or tumataas ang risk ng pagkakambal kung galing sa in vitro fertilization or yung identical naman, by chance lang eh. Yes. Walang nakaka-apekto na magpapataas ng chance ng identical twin. So, hindi totoo na kumain ka ng kambal na saging, magkakaroon ka ng bal. kambal Folklore. na pakwan, pwede rin, sir. Mahirap ata yun. So anyway, sir, para na lang po sa ating pabaon na mensahe sa ating mga taga-subaybay, ano po ang gusto nating iparating sa kanila pagka po sakali meron silang kakilala or kapamilya na mayroong kambal na pagbubuntis? Ano po ang take-home message natin para sa kanila? Sherwin, pero bago tayo pupunta Ay, sige. dyan, gusto ko lang ipaliwanag. Sa Pilipinas, meron na tayong kakayahan na mag-manage ng mga complicated na monochorionic twins, lalo na yung meron ng transfusion, twin-to-twin transfusion syndrome. Di itatanong ang aking katabi, siya yung unang gumawa ng ablation ng Team. Twin-to-twin transfusion para tumigil yung pagdodonate ng isang twin sa kabila. So posible na po yun ngayon, sir. Nagagawa ng paraan dahil kung di mo gagawin yon at masyadong maaga, let's say hindi pa pwede mabuhay ng 6 months, no? Gagawin nila yon para sa ganun, umabot doon sa pwedeng mabuhay na yung baby Parang ng mga ano po, 7 ito months. procedure po na sinusunog Sinusunog yung ugat na nag-share pinunan, no? from donor to recipient twin. Opo. Sinusunog nila yon para ma-cut off na and the babies will survive. Yung katabi ko gumawa yan. Doc, thank you. But Doc, important to note also is for 2025, nagawa din ng ibang kasamahan natin sa society yung a cardiac twin, di ba? Na radio frequency ablation, di ba, Doc? Apo. Tapos yung type of twinning na yon, it's identical na parang nasa ano siya, yung nag-split late. Opo. So ang nangyayari, isang twin, kompleto siya, pero yung isa, 'di ba, walang ulo, parang katawan lang, puso yung lang. ginagamit. So ang ginagawa, ang nangyayari doon, nakukuha niya lahat ng dugo doon sa normal na twin, 'di ba? So ang ginagawa doon kasi sa ibang bansa, kinakat yung cord, parang sinusunog yung cord nung cardiac twin, yung walang yung puso lang. Ay tama, hindi, puso galing sa kabila, yung cardiac. Oh. So, nagawa na rin sa Philippines yun last year. Wow. So, which is, I mean, maganda na marami na rin tayong nagagawang advanced procedures sa Philippines. Si Doc Mon din eh. Ako, dati kong nagagawa na binubutas ko yung membrane para mag-equalize yung pressure. Low-tech lang ang nagagawa ko. But Doc, it prolongs pa rin naman the It prolongs. pregnancy. Oh. So ayun po ang pabaon nating mensahe sa ating mga taga-subaybay. Sir? Pabaon. Okay. Para alam lang nila, sir, kasi alam mo naman, parang ito nga yung way natin para maghatid ng impormasyon sa kanilang mga gadgets. So para easy access sa kanila, alam nila yung gagawin nila kapag sakaling meron silang Twin pregnancy. kakilala or sila mismo meron silang kambal na pagbubuntis. Well, number one, maaga kayo magpa-check up. Yes. Whether ano pa yung ilan ng bilang ng pregnancy nyo, maaga magpa-check up. No? nag-positive. First 3 months, no? Basta nag-positive patingin kayo. Lalo na regarding twins, kailangan malaman natin kung galing yan sa isang sac o dalawang sac para ma-define natin dahil magkaiba yung komplikasyon ng dalawa. At maganda pa rin magpa-konsulta yung kung na-identify na twins sa maternal fetal medicine para maiplano yung pangangalaga. O sa akin naman, importante mag-alagaan ng sarili. Whether twins or isa lang yung pagbubuntis mo. Pregnancy kasi, ano yun parang iba sa katawan ng babae yun So kailangan kumain ka ng mabuti, magpahinga ng mabuti. Lalo na yung mga nagtatrabaho ng 12, 36 hours a day, dapat maghanap ng oras para makapahinga. Tapos monitor mo yung katawan mo. So blood pressure, ibang vital signs, pulse rate, pag
may nararamdaman ka kakaiba, magsabi ka sa obstetrician mo or sa maternal fetal medicine. Tsaka nasabi ko na ba ulit yung kumain ng tama. Opo, pinggang Pinoy. Okay. Sobrang salamat po, Ma'am Dr. Karen T. Torredes at Thank Dr. you. Rawan Reyes sa kanilang expertise. No? Sila po ay galing sa Philippine Society of Maternal and Fetal Medicine. Ang susunod naman nating episode for next week ay about sa autoimmune diseases in pregnancy. Kung nagustuhan nyo yung usapan namin dito ngayon, mag-like, share, and subscribe sa Pogscast. Baka ito na rin ang impormasyon na kailangan ng iba pang Pinay. Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae ay may kwento at may tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast. Let's Talk Pinay.